Umaga pong ito ay patuloy tayong nagagalak sapagkat tayo ay makapananambahan sa ating Panginoon. Pero hindi maalis ang pangamba at takot sa ating mga dibdib, mga kapatid. Dahil sa sakit na ating pong nararanasan sa buong sanlibutan. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, itong mga nagdaang 3 buwan na tayo hindi makapanambahan sa church. Kasama, hindi lang naman tayo, pati na po ang iba't ibang iglesia, mga kapatid. Alam niyo po, akin pong nakita na mayroong magandang benepisyo sa Adventist. Hindi ko po alam sa iba. Sapagkat tayo tinuruan, mga kapatid, na magbasa at mag-aaral ng ating pong banal na kasulatan. Ano po? Tayo ay tinuruan na tayo ay manaliksik ng salita pong ito. Bakit natin sinabi, mga kapatid, na tayo mapaalad sa panahon ng pandemya? Sapagkat nakikita ko ang sinabi ng Panginoon na mananamba sa Espiritu at katotohanan ay hindi makakapagsagawa kapag hindi magbabasa ng banal na kasulatan. Kapatid na iglesia na isasagawa yung napakaraming mga pagsamba sa panahon ng pandemya. Merong pagsamba siguro sa bahay ng Kuya Alex, may pagsamba sa aming bahay. Maraming mga pagsamba bawat tahanan, mga kapatid. Kahit saan ka pumunta, mga tahanan, ay merong mga pagsambang sinasagawa dahil ang bayan ng Diyos hindi nakakalimutan ng pagsamba kahit na panahon ng pandemya. Pero sa ibang iglesia, mga kapatid, hindi po na isasagawa itong mga ganito. Dahil hindi naman tinuruan ng tungkol sa pagbabasa ng Biblia. Pag tinanong mo, wala pang ang Bible sa tahanan. Kaya nga, mga kapatid, napakapalad po natin. Ngayon po, mga kaseto, tayo po ay merong topic na napakaganda, The War of the Worms. Para pag ang yung ginawa ni tatay kanina, nag-introduction dito sa aking sermon ngayon. Ano po, parang nag-introduction na. Dahil ito po ang suliranin natin sa huling kapanahunan, ang sabi po ng ating pong propetisa, na kailangan natin makapagpunyagi at patuloy, mga kapatid, na tayo ay magwagi sa ganitong larangan. Ang sabi po ni Melanchthon, ano po? Kung kilala niyo po si Melanchthon, siya po ay isa sa mga reformers na kasama po nila Martin Luther. Pero ito po ay, ano lang siya, kumbaga, mas superior si Martin Luther sa kanya, mas nauna pa si Martin Luther kaysa sa kanya. Siya po ay mga lang ni Martin Luther, siya po ay mga, kumbaga, disciples. Pagkatapos po nila Martin Luther, nagkaroon ng isang problema at suliranin sa kanila pong pagre-reforma. Kaya siya po ay nagsulat ng isang aklat o isang sulatin, The War of the Worms. Diyan ay sinusulat, mga kapatid, na itala niya na meron daw pakikipaglaban ng wolves sa dog, sa mga aso. Kaya, mga kapatid, nung kanya pong tinitingnan, parang nawala yung ibang slide, yung pakikipaglaban, sabi niya maraming malalaking aso, meron ding maliliit. Subalit kaunti yung maliliit, marami yung maliliit, mas kaunti yung malalaki. Ang tawag po sa aso na yan ay yung mastiff. Kasi laki ng kabayo halos, mga kapatid, basta malaki. Subalit ang sabi niya, noong nagsuko na yung wolf ng mga lalaban, sabi niya, magkakaroon tayo ng espiya. Yung spy natin ay titingnan nila yung tungkol sa mga aso na ating lalabanan. Ang sabi po ng spy nung bumalik, merong mga malalaki pero konti lang. Merong maliliit. Kung sino yung maliit,
Siya yung maingay. Siya yung malakas tumahol. Ang pinakakamatindi pa nito, nung nag-asama-sama yung mga aso, hindi sila magkasundo. Sila ay nag-away. Ito po yung isa sa mga sinasabi ni Melanchthon, mga kapatid. Hindi kamukha po na kagaya ng wolf, mga kapatid, na kapag sila ay nakipaglaban, talagang patay kung patay, mga kapatid. Tayo po ay may pakikipaglaban sa kaaway. Tayo ay parang isang tupa na tinuring at ang kalaban ay isang lobo, mga kapatid. Sa Revelation 12, verse 17, dinidescribe ang isang malaking labanan ng kanyang bayan sa kaaway. Ngayon, mga kapatid, merong isang payo si Mrs. White na ganito ang kanyang sabi. Ang sabi niya, let each one who claim to follow Christ esteem himself less. Ang sino mang anyang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay kanyang tingnan ang kanyang sarili na parang mababa kaysa sa iba. Kaya ang sabi niya, press together, in union there is strength and victory, in discord and division there is weakness and defeat. Ang nangyari, mga kapatid, sa Reformation noong unang panahon, na nung unay kanilang pinasimulang sama-sama, subalit ng bandang huli, nagkawatak-watak. Hindi na nagkakaisa. Ang ating pong iglesia, mga kapatid, nahaharap sa ganito pong larangan. Meron pong mga iglesia na talagang nagkakagulo. At dahil dito ay naghihiwalay. Subalit pinapayo sa atin ng ating propetisa, mga kapatid, press together. Press together. In union, there is strength and victory. And in discord and division, there is weakness and defeat. Kapag nagkakahiwalay, weakness and defeat, mga kapatid, ang mangyayari sa atin. Ngayon, mga kapatid, tayo nahaharap sa marami pong mga pagsubok, mga problema. Kinakailangan natin ng unity. Meron pong 5 dahilan kung bakit kailangan natin ang pagkikipag-isa o yung tayo po ay merong kaisahan at hindi hiwa-hiwalay. Ang una, for strength and victory. Tama nga naman, mga kapatid, kapag kayo nagkakaisa, meron kayong strength, meron din victory. Totoo yung sinasabi, mga kapatid, ng ibang iglesia, na kapag nagtagpiso-piso sila, makakaipon sila ng malaki. Tama po yun. Pero kung meron silang claim na ganun, mga kapatid, kaunti pa nga sila, mas kaya natin. Bakit, mga kapatid? Yung sinasabi kong iglesia, hindi pa umaabot ng 10 milyon. Hindi pa nga mas marami po tayo, mga kapatid. Kahit sa buong Pilipinas, mas marami tayo. Sa Bundok Peninsula lang, pumunta kayo, mga kapatid. Doon sa San Andres, meron lamang po silang 2 simbahan. Tayo, meron 11 simbahan. Gaano karami ang ating gap doon? Napakalaki. Mga Bisaya pa yung mga kapatid, kaya hindi ka kaunti, maraming ang ating mga kapatid doon. Meron pong strength and victory. Nakikita po ninyo merong problema. Nung nakaraan tayo po yung board meeting, merong konting suliranin, pero kapag nagsama-sama, madali pong resolbahin, tama? Kaya, mga kapatid, napakaganda. Kung tayo ay maging magkakaisa, ay meron pong resultang maganda. Para pong isang tali, kapag kainisa lang yan, medyo madapok. Pero kapag marami, ay talagang matibay, mga kapatid. Kagaya po ng isang halimbawa po na yan.
Yan pong kanilang pamamaraan ng paglipad. Yan na daw po yung pinakamabilis na kanilang paglalakbay na sinasagawa pag naglalakbay. Pero pagka watak-watak sila mga kapatid, sila po ay mas matagal makakarating sa kanilang patutunguhan. Pero dahil sa kanilang posisyon at sa kanilang pong way na pamamaraan na ito, ay mas madali silang makapaglakbay. Sila po ay merong unity. 10 members who were walking in all humbleness of mind would have far greater power upon the word than has the entire church with its present number and lack of unity. Kita niyo po yan mga kapatid. Kahit na buong iglesia, hindi pwedeng kumpara sa 10 tao na nagkakaisa. Kung kayo po ay marami sa iglesia tapos yung sa kabila ay 10 pero nagkakaisa, mas malakas ang pwersa ng sa 10. Naalala ko tuloy, meron nagsabi, bawas ng tao, hindi natin kaya. Nakakaano na po kayo ng ganon? Sa bandang Bundok Peninsula, madalas yun mga kapatid, pag malaking bangka. Pag marami pong tao, nagtataka sila bakit hindi kaya yung malaking bangka, pero kaunti lang, nakakaya naman. Kasi po, yung iba, hindi naman pala tumutulong pagbuhat, nakabitin pa. Dahil marami umaasa sa isa at umaasa sa iba. Pero kung gagawin mo yung part mo para sa pakikiisa, mga kapatid, tunay na mas malakas. Maaaring sabihin mo, kaya na nila yan. Pero pwede mo namang sabihin, kaya namin yan. Hindi ba mga kapatid? Kapag ka merong konting mga problema kahit sa pananalapi, pag sinabi natin, kaya namin yan. Sama-sama lang kami, walang problema yan. Pero pag sinabi, mayaman naman sila, kaya nila yan. Ay paano kung ang rason natin ngayon, mga kapatid? Babagsak, hindi po tatayo at hindi titindi. Kaya ang marami, maganda kung nagkakaisa. That is for strength and victory. Ano po mga kapatid? Ang kasunod mga kapatid, to answer the prayer of Jesus. Ang isang rason mga kapatid, pinapanalangin ng ating Panginoon sa John 17 verse 11 na kayo'y maging isa kagaya nila ng isa ng Ama. Kapatid. Kung bakit naging makapangyarihan ang gawain ng mga disipulo noon mga kapatid, dahil sa kanilang pakikipagkaisa, dahil sa kanilang buong puwersa at hindi bumibitaw sa pakikipagkaisa mga kapatid. Naalala ko po yung isang abogado na siya po ay binayaran para bigyan lamang ng rason kung totoo ba talagang nabuhay si Jesus Christ. Ang sabi niya, di ba ikaw ang magaling na abogado? Ako nga. Kaya mo bang pasubalian yung sinasabi sa Biblia na siya'y nabuhay na magmuli? Kasi kapag ka napasubalian yung mga kapatid, ang sabi sa banal na kasulatan, walang kwenta daw yung ating pagpupursige kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Ngayon, ang ginawa niya, tinistingan niya mga kapatid. Binasa niya ang Biblia bilang matibay na ebidensya. Humantong siya sa conclusion. Ano pong conclusion niya mga kapatid? It is beyond reasonable doubt that Jesus is alive. Mga kapatid? Bakit mga kapatid? Yung 11 alagad na naiwan ng ating Panginoong Yesus, hindi po sila nagkawatak-watak. Lahat sila sama-sama. Nung sinabi nung isa, nakita ko si Jesus, ako mismo, naka-witness, nabuhay siya. Ang sabi nung isa, ako mismo, nabuhay siya. Gusto mo, patayin mo pa ako? Ganyan nga po ang nangyari. Pinapatay sila, subalit walang umaamin na hindi talaga totoo yung kanilang sinasabi. Lahat ng kanilang sinasabi, kanila pong pinapatunayan. Kaya nga, ang Biblia mga kapatid, ay isa sa mga antik na salita ng Panginoon sa lahat ng mga libro. Bakit mga kapatid? Yung mga ibang libro mga kapatid, bago po naisulat, meron pong mga gap na 200 years. Kumbaga, yung history nila,
hindi nila alam kung totoo talaga yung nangyari o hindi. Kasi 200 years na lumipas. Pero yung tungkol sa buhay ng ating Panginoon, mga kapatid, pagkatapos nilang ma-witness, 40 years lang ang lumipas, isinulat na nila. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, buhay pa ang iba na narito sa atin ngayon, na silang nagwi-witness tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya ang ibig sabihin, kung mali yung Biblia, meron talaga magsasabi na mali nga. Pero hindi, mga kapatid. Kundi, masasabi natin na tama ang banal na kasulatan. Kaya, naging makapangyarihan, mga kapatid, dahil sila'y naging isa. Yan ang panalangin ng Panginoon sa mga alagad, sila'y maging isa. Kaya, mga kapatid, kinakailangan natin yung unity, hindi lamang sa church, sa district, at sa buong ating pong iglesia. Nakita niyo po noong nakaraan, mga kapatid, hindi ko binabanggit ito para panghinaan ang inyong loob, kundi lalo maging matibay. Bago tayo pumasok sa ating pong kinkinyong na kung saan ay magpapalit o magkakaroon ng transition, mga kapatid, nagkaroon ng COVID-19. Siguro may purpose ang Panginoon. Meron sigurong lesson ang Panginoon. Meron sigurong pinupunto ang Panginoon sa kanyang bayan na it is not a time para maging politics ang lahat ng mga bagay. It is not a time para piliin mong maging leader dahil sisikat ka. It is not a time para ikaw ay maging ganito, kundi sa time para akayin ang buong iglesia sa pagkakaisa para sa pagsulong ng gawain. Upang tayo makatapos, mga kapatid, pagod na rin tayo. Matagal na tayo naghihintay. Matagal na po natin hinihintay ang katapusan ng paggawain pong ito. Kaya it is a prayer of Jesus, mga kapatid, that the church, the Seventh-day Adventist Church is to be one and united. To answer the prayer of Jesus. Next, mga kapatid, that the world may believe in Jesus. Totoo po yun. Kung kayo nga nagkakagulo dyan, bakit ako sasama dyan? Totoo po yan. Hindi sila magtitiwala sa atin. Mami. Hindi sila mga kapatid, kung tayo mismo, watak-watak. Pero kung tayo iisa, mga kapatid, tayo ay meron pong pinakamagandang pagpaparahan para ma-witness natin. Mag-witness tayo sa ating Panginoon. At sabi po dito, that the world may believe in Jesus. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Testimonies, Volume 8, page 242, paragraph 3, harmony and union existing among men and varied disposition is the strongest witness that can be borne that God has sent His Son into this world to save the sinners. The strongest witness na, mga kapatid, kapag tayo nagkakaisa. Kaya mga tao noon, mga kapatid, ang ginagawa ng mga tao noon, kapag nakita nila, ay, yung mga tao na yun, nagkakaisa, Kristiyano yan. Kasi meron silang isa lang mga diwa, mga kapatid. Kapag merong naghihirap noong panahon na yung mga kapatid, halimbawa, ang Jerusalem, sinakop, mga kapatid, nagkaroon ng paggera, nagkaroon ng mga digmaan, sinakop ang Jerusalem, nagkaroon ng problema ng mga kapatid sa Jerusalem. Ang ginawa po nila, nagklikop sila para sa Jerusalem. Ano po? Ganun po ang ginagawa. Kaya sila po ay merong unity na tinatawag. Kaya sila ay lalong naging mas bantog at kilala. Babasahin po natin sa aklat ng John 13:34. Ang talata na kung saan ay patuloy na magbibigay ng linaw sa atin kung bakit natin kinakailangan na tayo ay isa, mga kapatid. Ang sabi niya dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung
kayo'y may pag-ibig sa isa. Mas makikilala daw mga kapatid kung tayo sa Panginoon, kung tayo po yung nagkaka-isa. Kaya mga kapatid, tama yung ginawa ni tatay. Tama po yung kanyang ginawa na bago po mangaral, kinakailangan makipagkasundo muna. Ang sabi nga ng Panginoon, bago ka maghandog ng iyong mga handog, yung binasa ni tatay kanina, kinakailangan mo muna puntahan yung hindi mo kasundo. Hindi tayo perpekto mga kapatid, subalit ang pinakamaganda nito, tayo ay kinakailangan ng pusong mapagpakumbaba upang patuloy na ganapin yung mga bagay tungkol sa pakikipagkaisa. Pero kung ang gagawin natin, mga kapatid, sa halip na tayo ay magkaroon ng pakikipagkasundo, gagawin natin, tayo ang tama, sila ang mali. Meron nga pong tao, nakilala ko mga kapatid, lahat ng tao, mali, siya lang ang tama. Sabi ko, paano po nangyari yun? Sangayon ko sa kanya, ikaw ang mali. Sangayon ko sa kabila, ikaw ang mali. Tapos lahat sila mali, ikaw lang ang tama. Pwede rin namang mangyari mga kapatid. Pwede naman din talagang magkaroon ng ganong mga pangyayari. Subalit, kung ano man ang mga pangyayaring gayon, kinakailangan nating alalahanin ang sinabi ng Panginoon na ang sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Ganun po ang wika ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, tunay na ang iglesia natin hindi masisira ng dahil sa labas. Parang isang bangka mga kapatid, na natural lang yon kung may tubig sa labas. Pero kung may tubig sa loob, medyo mahirap. Hindi maganda. At yung anay mga kapatid, hindi tumitira sa labas yun. Doon sa loob, umuunti-unti. Hindi niya inaano yung binabanatan yung bandang labas, mga kapatid. Kundi gusto niya pasukin yung loob at gayon din maging ambok-bok. Kaya mga kapatid, tingnan natin. Ang isang dahilan, kung maaari mga kapatid, kung paano magkakaroon ng pagkakasira, hindi dahil yung mga hindi mananampalataya, kundi tayo sa ating sarili. Because we have our own weaknesses. Pero kinakailangan natin isuko sa ating Panginoong Kristo. Paano? I-esteem daw po natin ang ating sarili na mas mababa at mas mahina kaysa sa iba. Kasi pag sinabi natin ang ating sarili na tayo mas matalino, mas magaling, mas mahusay, lahat ng atin ay kaya, ay mga kapatid, sabihin ko sa inyo, maya-maya, baka yung tao katabi mo, mawawala na. Dahil ikaw na lang ang magaling. Kaya pinakamaganda mga kapatid, lagi natin tingnan ang ating pong banal na kasulatan ng ating Panginoon kung paano siya nagpakababa. Unity existing among the followers of Christ is an evidence that the Father has sent His Son to save the sinners. Yun po ang sabi din sa talata, sa aklat po ng 13:35. Ang sabi po sa Testimonies Volume 9, 194, it is witness to His power, for nothing short of the miraculous power of God can bring human beings with their different temperaments together in harmonious action. Their one aim is being to speak the truth in love. Ang pinakamatindi dito kasi mga kapatid, kung bakit tayo minsan merong pagkaka-problema, yung ating different temperaments. Alam niyo po yung different temperaments, merong tahimik lang, nakikinig lang, meron naman yung siya yung panay ang salita. Meron yung mga tinatawag natin sanguine, melancholy, ano ba yun, di ba? Choleric, di ba mga kapatid? Merong iba't iba. At yung pagkakaiba-iba na yan, kapag tayo daw ay nasa ating Panginoong Jesus, magkakaroon po ng miraculous power of God that can bring human beings with their differences together.
na iba-ibang temperatura, mga kapatid, mas maganda pa nga. Alam niyo kung bakit? Napag-aralan po natin, iba-ibang temperatura ng ating pong mga alagad. Merong anak ng kulog, merong iba-iba. Mga kapatid. Pero, sila ay nagiging magkasundo dahil sa ating pong katotohanan. Kaya napakaganda mga kapatid, no? Ang sabi niya, the oneness and unity of God's truth-believing remnant people carries powerful conviction to the world that they have the truth and are the peculiar chosen people of God. Ano po? Mas ating pong may papahayag mga kapatid sa buong sanlibutan at makukumbinsin natin sila kapag tayo po ay nagkakaisa. Kaya kinakailangan po natin pala talaga ang pagkakaisa. Pangatlo, yan na po yung pangatlo, that the world may believe in Jesus. Pang-apat, that we may receive the Holy Spirit. Ang Holy Spirit pala mga kapatid, kinakailangan din yung pakikipagkaisa. Kapag tayo'y watak-watak, hindi tayo din ng Holy Spirit. Gusto ng Panginoon na tayo po ay united. Sa aklat po ng mga gawa, kung bakit bumuhos ang Santong Espiritu dahil sila po ay nagkakaisa. Pumunta sila sa isang bahay, meron sila isang diwa, isang passion mga kapatid. Ito nga po yung naging dahilan ng conversion ng 3,000, 4,000, 5,000. Kaya ang dami mga kapatid. Nagawa po yan ngayon. Merong mga ngaral, isang pangaralan lang mga kapatid. Hindi iba-iba ngayon nakakapangaral tayo dito sa buong Oriental. Pero iba-ibang speaker, iba-ibang lugar. Pero yan, isang lugar mga kapatid, 3,000. Kasi nga yung kapangyarihan mga kapatid, nung tinanggap nila ang Santong Espiritu. Darating ang araw mga kapatid, ito po ang panawagan sa atin, magkaisa, at darating ang araw, ang buong sanlibutan nakatingin na sa atin. Maganda po ang atin pong iglesia. Alam niyo kung bakit? Kami po ay bumuo ng grupo sa Facebook. Sa Messenger. Merong 3 pastor, merong mga ibang mga ngaral. Mga matatandang mga ngaral, magagaling sa debate. Yung isa ay doktor sa Greek at saka Hebrew. Sabi ko yung magaling ito. Di kami lang doon, palibasa kahit na kami pastor siyempre saludo ka naman doon sa magaling sa Greek. Ang last mga kapatid, para sa ating 5 reasons for unity. Dali na pala, matatapos na tayo, 30 minutes na lang. That we may be used of God to win souls. Yan pala yun mga kapatid. Ang pinakadahilan na tayo'y magamit ng Panginoon para sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nakita niyo mga kapatid, yung lahat ng tumanggap sa Panginoon, napakaliba sila. Sasabihin ko sa inyo mga kapatid, sino ang merong salamin ng iron spec? Mas kilala ngayon na kaysa kay Jesus Christ. Sa bansod lang. Hindi ko lang alam si Emma. Pag bumili ka ba ng salamin, na ang tingin mo'y dumadalawa, nung sinuot mo, isa na lang yung tingin mo. Luminaw ang iyong mata, kumanda ang iyong pakiramdam, yung dating migraine mo nawala, anong gagawin mo? Ay, di ang gagawin ng mga kapatid, post. Alam mo, nang dahil sa iron spec, ang ganda na ng aking pagtingin ngayon. Yung tumitingin ako sa dalawa dati, ngayon asawa ko nung tinitingin. Di ba madami mga kapatid nagpapatotoo, ang ganda pala talaga ng salamin nito. Pero kung ganun kaya gagawin ng mga kapatid, tumanggap sa ating Panginoon, sabihin nila, ang ganda pala talaga pag tinanggap mo ang ating Panginoon. Ang ganda pala pag Seventh-day Adventist ka. Ang ganda pala kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Pero nangyayari mga kapatid, pag naglilingkod ka sa Diyos, nakakita ka ng hindi naglilingkod, bakit ako na lang naglilingkod? Problema. Nadadamay yung hindi naglilingkod. Iyaan mo na yung mahalaga mo.
isipin niya, mahalaga, yung iniisip mo, ginawa mo yun sa Diyos. Hindi dahil sa pagtingin ng mga tao. Anong malay mo naman, mga kapatid? Nung panahon ni Elijah, kilala niyo ba si Elijah, mga kapatid? Anong ginawa niya, mga kapatid? Nung panahon niya? Ang sabi niya, wala na bang hindi ko maglilingkod sa Diyos, ako na lang. Ang sabi ng Panginoon, ang dami doon, 100 na sa loob ng kuweba. Dami pala, hindi niya nakita, gusto niya lang, siya lang ang mag-isa eh. Kaya dahil yung mga kapatid na depressed, kala niya siya na lang ang nag-iisa nagtatrabaho sa Panginoon. Anong ginawa niya? Panginoon, patayin mo na lang ako. Nung dumadating yung kalaban para patayin, tumatakbo naman. Ayaw din mamatay. Di ba nabasa niyo na po yan? Yung kwento ni Elijah na yan? Tumakbo siya na tumakbo. Kasi may mahawal sa kanya. Papatayin siya. Ang akala niya siya na lang naglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ito naman din ang isipin natin. Kung tayo naman ay nandito sa iglesia, tingnan natin kung ano yung magagawa natin. Tingnan natin kung ano yung kakayanan natin. Dahil nandito tayo, alam natin na hindi tayo maaaring mata, hindi tayo maaaring paa, pero meron tayong function as a body ng ating iglesia. Kasi kapag tayo pala yung kamay, tapos yung isa ay mata, hindi tayo nag-function, kahit may mata, walang kamay, mahirap. Kahit na meron pong mata, meron pong kamay, wala naman po yung paa, mahirap pa rin. Hindi pa rin magpa-function. Tingnan po natin. All of us, meron pong function, kaya kinakailangan natin ng unity. Hindi one-man rule, hindi one-man, work. Ito po ay gawain ng lahat, mga kapatid. Upang tayo gamitin sa gawain ng ating Panginoon. Akin ko tinitingnan, ang ikalawang Korinto, napakaganda. 12:20. Babasahin ko, mga kapatid, ang ikalawang Korinto, 12:20. Ganito po ang sabi. Sapagkat natatakot ako na sa pagdating ko ay matagpuan ko kayong hindi ng nais ko. Ito daw po ang kinakatakot. Ano daw pong kinakatakot? Yung matagpuan niya. Yung mga alagad na hindi nakagaya ng kanyang nais. Ano po yung hindi kanyang nais? At ako ay inyong matagpuan na hindi gaya ng nais ninyo. Na baka mayroong mga pag-aaway, baka mayroong paninibugo, baka mayroong galit, o kaya naman ay pagiging makasarili, o kaya paninirapuri, o kaya yung mga chismis, o mga kapalaluan, at kaguluhan. Yun pala yung hindi ka nais-nais na ayaw na makita ni Pablo doon sa kanyang mga naaralan. At ayaw daw naman ng mga naaralan na baka si Pablo gayon din. Kaya mga kapatid, ano gang pinakamaganda? United talaga, mga kapatid. Tanggalin po yung mga pag-aaway. Tanggalin po yung mga paninibugho. Tanggalin po yung galit, yung pagiging makasarili, yung mga paninirang puri. Dahil kapag siniraan natin yung ating kapwa Seventh-day Adventist, sabihin ng iba, bakit yung mga Adventist, sila lang nagsiraan? Ikikwento mo yung kahinaan ng Adventist sa iba, hindi naman ka pananampalataya, ikikwento mo doon. Kanino kasiraan yun? Doon sa Adventist natin, kapatid. Hindi. Sa buong iglesia yun, mga kapatid. Sa lahat na mananampalataya. Kapag pumunta sila sa ibang lugar, kahit na hindi na bansod, sasabihin nila, alam mo mga Adventist na yan, hindi naman nagkakaisa yung mga yan. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya, kinakailangan natin yung payo ni Pablo na isagawa po natin. Kaya yung 5 reason, mga kapatid, ang sabi niya, for strength and victory, to answer the prayer of Jesus, that the world may believe in Jesus, that we may receive the Holy Spirit, at ang panglima, that we may be used of God to win souls. Tayo gagamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain. Ang sabi po sa isang aklat, volume 6, page 42, the success of the meeting depends on the presence of the power of the Holy Spirit. For the outpouring of the Spirit, every lover of the cause of truth should pray
And as far as lies in our power, we are to remove every hindrance to His working. Mga kapatid, as far as lies in our power, kapag tayo daw po yung maasa sa atin pong sarili, ano po, kinakailangan natin yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. Meron pong mga kapatid, kapag tayo po'y nangaral, makikita po natin, yung mga taong kitang-kita natin parang gustong-gustong tumanggap sa Panginoon, kala mo siya na nga. Pero hindi naman tatanggap sa Panginoon. Yung ayaw naman na tigas ng ulo, kita mo, parang hindi naman tatanggap sa Panginoon. Pero siya yung tumatanggap. Dahil nga mga kapatid, it is the work of the Holy Spirit. The Spirit can never be poured out while variance and bitterness towards one another are cherished by the member of the church. Hindi daw po bibigay ang kapangyarihan sa Santong Espiritu kung tayo po daw ay merong bitterness toward one another. Kaya kinakailangan nating magkaroon ng ating pong puso ay magkaroon ng pagiging isa. Envy, jealousy, evil surmising, and evil speaking are of Satan, and they effectual bar the way against the Holy Spirit working. Ito daw po yung matinding umaharang kung bakit ang Holy Spirit ay gumawa sa atin. Ang sabi niya dito, as we approach the last crisis, it is the vital movement of harmony and unity exists among the Lord's instrumentalities. The world is filled with the storm and the war and variance, mga kapatid. Sa huling panahon daw po na ito, marami pong nag-i-exist, and unity exists among the Lord's instrumentalities. Kinakailangan daw po na tayo nagkakaisa. Ang sabi niya, yet under one head, the people will unite to oppose God in the person of His witness. Ngayon daw pong mangyayari mga kapatid, sana all. Yung kalaban ng Diyos nagkakaisa, tapos yung bayan ng Diyos hindi nagkakaisa, delikado yun, Ang sabi niya, ng bawat people, bawat tao, will unite to oppose God and person of His witness. Sila nagkakaisa. At tayo po hindi nagkaisa, tapos sila laban sa atin. Kumusta na? Para tayong mga aso. Marami nga. Sila naman nag-aaway sa isa't isa. Makikipaglaban, ang dami nga nila, pero bago pa dumating sa laban, sila yung nagpatayan na. Mga kapatid. This union is commended by the great apostate while he seeks to unite his agent in warning and waiting against the truth. Kapatid, he will work to divine and scatter its advocates. Gusto niyo po ay tayo magkahiwalay sa pamagitan ng ano daw? Jealousy. Pagsiselos. Nakita natin kanina mga kapatid, yung sinabi ni tatay, isa sa mga dahilan, pagsiselos. Madalas po mangyari yung mga kapatid. Pwede mangyari yun, kanino man, hindi lang sa akin, hindi lang sa inyo, sa lahat po tayo, pwede mangyari po yun. Dahil tayo po ay patuloy na binubuyo ng kaaway. Evil surmising, evil speaking are instigated by him to produce discord and dissension. The member of Christ Church have the power to thwart the purpose of the adversary of the soul. Ang sabi niya po dito, this oneness and unity disconcert the enemies. Nagkakaroon pala ng problema kapag tayo united mga kapatid. Nasisira ang diskarte ng kaaway kapag tayo united. And he is determined that it shall not exist. Talagang determinado daw ang kaaway na hindi mag-i-exist sa atin ng pakikipagkaisa. Alam niyo po ba kung paano dumali ang wolf? Para sila po ay makadagit ng isang elepante, ihihiwalay nila. Ngayon, ang gagawin naman ng elepante para sila po ay hindi makukuha ng wolf, sila naman ay sama-sama. Kapatid.
Kapag sila sama-sama, kahit na yung mga buffalo, yung sa ibang bansa kasi hindi carabao ang tawag doon, nakalimutan ko ng tawag doon. Pero parang carabao din siya. Ha? Sila po ay sama-sama. Pero kapag ka naghiwalay, walang ka-power-power mga kapatid. Tanurin nyo sa mga palabas, ano bang palabas yan, yung tungkol sa mga animals. Talagang gusto po ay paghiwalayin. Ganito po ang nangyayari. Kaya ang kaaway, gusto lang kaaway. He is determined that it shall not exist. Ano po yun? Yung oneness, yung pagkikipagkaisa, yung unity ng kanyang bayan. The present truth, believe in the heart and exemplified in the life, makes God's people one and gives them a power of influence. Powerful influence. Kaya sabi niya, the present truth, believe in the heart, mga kapatid. It's exemplified in the life. Makes God's people one. Gives them the powerful influence. Makapangyarihang influensya. Kapag ka nagkakaisa mga kapatid, talagang makapangyarihan yan. Tatapusin na po natin. Ano po? Sa, ano na yan? Diyan sa slide na yan. Isa lamang po ang atin pong tinutumbok mga kapatid. God is concerned about unity. Gusto ng Panginoon na tayo nagkakaisa. Gusto niya po ang iglesia, ang distrito, ang area, ang buong South Central, ang buong Union mga kapatid, at ang buong General Conference nagkakaisa bilang isang bayan ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakaganda ang diwa ng pagiging Seventh-day Adventist. Bakit? Hindi po ito tayo katulad ng iba. Na yung pastor dito, hindi kilala yung pastor doon sa kabila. Yung born again dito, hindi kilala yung born again doon sa kapitbahay doon sa kabila. Pag nasa Maynila, na iba na. Pero tayo mga Seventh-day Adventist, connected po tayo. Connected tayo doon sa ibang mga lugar, mga bansa. Kaya tayo mga kapatid, kinakailangan nating magkaisa. It is the present truth, sabi niya. Na kapag tayo daw po ay naniniwala sa Diyos, that believe in the heart and exemplified in the life, makes God's people one, and gives them the powerful of influence. Ngayon pong umaga, patuloy po na pagpalain po tayo ng Panginoon. Alalahanin po lagi natin ang pakikipagkaisa, ang iisang diwa, ang iisang gawain bilang isang mananampalataya. Sapagkat tayo ay iisa na anak ng ating Diyos bilang isang bayan. God bless at happy Sabbath po sa ating lahat. Amen.
Tayo po'y manalangin. Kapagpala po namin Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo pong makapangyarihang paglikha at paggawa sa aming mga puso ng pagpapakumbaba at patuloy, Panginoon, na pagkilos sa buong iglesia na kami po ay nagkaroon ng pakikipagkaisa at patuloy na maging united para sa gawain at patuloy, Panginoon, sa pag-witness sa buong sanlibutan. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang buong iglesia, ang buong kawan na patuloy po ninyong pag-isahin sa inyong pong gawain upang tapusin ito at patuloy yung makagawa ng merong makapangyarihang gawa dahil nakikita nila na ang inyong pong bayan ay hindi naggawa-takot kundi patuloy na nagkakaisa. Maraming salamat po na patuloy po ninyong pagpapalain kaming sama-sama. Tanggapin po namin ang pag-ibig ng Ama, ngayon din ang biyaya ng Anak, at ang pakikisama ng Santong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen.